Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay October 20, 2025, araw ng Lunes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas, chapter 12, verse 13 hanggang 21. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayun, para pala sa Diyos, ang ganong tao ay dukha sa kanyang paningin. Kung itong taong ito ay dukha para sa paningin ng Diyos, ano ba yung mga ginagawa niya at naging dukha siya sa paningin ng Diyos? Sa isang simpleng salita, itong taong ito ay ang iniisip niya lang ang kanyang sarili. Lahat nung ginawa niya, yung pag-iipon, ang pag-iimbak ng mga ani niya at yung pagpapalaki ng mga lalagyan ng ari-arian ay para lamang sa kanyang sarili at para tumigil na siya sa pagtatrabaho at parang lulustay na lang niya yon hanggang sa siya ay mamatay. Kaya yun ang dukha para sa paningin ng Diyos. Dito sa unang verses na binasa natin, sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Kasi bago itong kwento na ito, bago itong verse 30 na ito, sa taas nito ay nagbibigay ng mga spiritual na turo ang ating Panginoon, at biglang pumasok itong tao na ito. Parang wala siyang narinig doon sa mga spiritual na itinuturo ng ating Panginoon
at bigla niyang naisip yung mana niya at hiningi niya na parang ang tingin niya sa ating Panginoong Hesus ay isang hari o kaya ay isang judge na siya yung maghahati ng kanilang mga mana ng kanyang kapatid. Pero ang ating Panginoon ay hindi siya yung hari ng mundo o judge na katulad ng mga sa government. Oo, totoo na siya ay king o kaya siya ay pinuno o kaya hari, pero nakatutok siya sa mga spiritual na bagay at hindi sa mga ganito mga temporal na tinatawag, hindi sa mga material na bagay. Ang tinitingnan ng ating Panginoon ay ang ating kayamanan sa loob ng ating puso. Kaya para maging mayaman tayo sa paningin ng Diyos, ang magandang gawin natin ay yung pagiging selfless. Hindi selfish, kundi selfless. Iniisip din natin ang ibang tao o kumbaga kung ano yung blessing na natatanggap natin ay hindi lamang ito para sa atin, kundi ito ay para din sa mga tao na nangangailangan ng ating tulong. Meron ngang narinig ako na sinabi sa tingin ko during our Bible study na ang sabi doon ay pinapayaman ka upang ibalik yon sa mga mahirap. Kumbaga, binibless ka para tulungan mo ang iyong kapwa, lalong-lalo na yung mga mahihirap. At siguro maganda rin na isipin natin na ang ating pagtulong ay hindi lamang parang mechanical na ginagawa natin ito dahil para makamit natin ang buhay na walang hanggan. Ginagawa natin itong mga magagandang bagay na ito dahil para maging matuwid ako sa mata ng Diyos o kaya maging kanais-nais ako sa aking kapwa. Siguro umakyat pa tayo sa sumunod na level. Itong mga pagtulong sa ating kapwa, ginagawa natin ito dahil talagang nararamdaman natin yung awa, yung mercy sa kanila dahil yun ang dapat nating maramdaman or ito ay taos puso nating ginagawa. Meron ngang acronym na ang sinasabi ay WWJD. WWJD na ang ibig sabihin ay what would Jesus do? So kapag nakikita mo ang isang taong nangangailangan ng tulong, palagay mo ano kaya ang gagawin ni Jesus kapag siya ang nasa lugar mo. What would Jesus do? Kung halimbawa ikaw ay nasa lugar ni Jesus. At ganun nga ang ginawa ng ating Panginoon. Siya ay Diyos. Nagpakababa siya kahit naging servant siya para tayo ay yumaman. Nagpakahirap siya, naging mahirap siya para tayo ay maging mayaman. Kaya yun lang po ang ating mensahe sa araw na ito. At nawa nakatulong ito sa inyo at mayroon kayong napulot sa mga ibinahagi ko. Magkita-kita po tayo bukas. God bless.